Sa ating bansang puno ng ganda at kasaysayan, may mga lugar na hindi basta-basta matatagpuan sa tourist brochures. Mga lugar na nakatago sa likod ng kabundukan, nasa ilalim ng dagat o kaya'y lumang gusali na tila may sariling buhay. Mga lugar na bihirang banggitin sa mga kwento pero sa likod nito'y may mga alamat at kababalaghan na nagpapakilabot at sabay na nagpapahanga sa ating imahinasyon. Tara't samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa 10 misteryosong lugar sa Pilipinas na bihira mong marinig. Mga lugar na puno ng hiwaga, takot at kakaibang kagandahan. 1. Enchanted River ng Hinatuan, Surigao del Sur. Hindi lang ito basta magandang ilog. Kilala ang Enchanted River sa malahiyas nitong kulay asul na tila walang kapantay. Pero ang mas misteryoso ay ang mga kwento ng mga locals. Ayon sa kanila, may mga diwata o engkanto na nagbabantay dito. Kaya't kahit anong pilit ng mga mangingisda, hindi nila mahuli-huli ang mga isda. Ang mga isda ay biglang lumilitaw tuwing tanghali, sumasayaw sa musika at biglang naglalaho na parang bula. Sa ilalim ng ilog, may sinasabing kuweba na sobrang lalim at hindi pa lubusang naaabot ng tao. Maraming divers na rin ang nagtangka pero sa kabila ng modernong teknolohiya, nananatiling may bahagi ng Enchanted River na misteryoso at hindi pa rin lubos na naipapaliwanag. 2. Mount Cristobal, Laguna. Sa tabi ng banal na bundok Banahaw, naroon ang Mount Cristobal na binansagang bundok ng kasamaan. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa dami ng kababalaghan na ikinukwento ng mga umaakyat dito. May mga mountaineers na nagsasabing nakakarinig sila ng mga boses na nagmumula sa kawalan, nakakakita ng mga anino na tila sumusunod sa kanila at minsan ay biglang may pakiramdam na may nagtutulak sa kanila sa bangin. Sa matandang alamat, sinasabing may portal daw dito patungo sa ibang mundo. Isang dimensyon na hindi natin nakikita ngunit nabubuhay sa tabi natin. Kahit na maraming mountaineers ang naagit dahil sa ganda ng tanawin, ang misteryo at takot na bumabalot sa bundok ay nananatiling buhay sa bawat kwento ng mga nakakaranas ng kakaibang bagay. 3. The Ruins ng Talisay, Negros Occidental. Sa unang tingin, para lang itong romantic na lugar. Ang mga pader ng lumang mansyon na naiwang nakatayo kahit sinunog. Pero sa bawat guhit ng bato at bakas ng panahon, may mga kwento ng kababalaghan. Sinasabi na tuwing gabi, may makikita raw na imahe ng isang babaeng nakasilip sa bintana na pinaniniwalaang ang multo ng asawang namatay na nagpatayo ng mansyon. May naririnig ding yabag at tila may naglalakad sa loob kahit walang tao. Kahit na sikat ito bilang tourist spots, kakaunti lang ang nakakaalam sa mga lihim na kwento ng multo at ligaw na mga kaluluwa na bumabalot dito. 4. Barracuda Lake, Coron, Palawan. Hindi ito kasing popular ng Kayangan Lake pero kakaiba ang misteryo ng Barracuda Lake. Sa ilalim ng malinaw nitong tubig, nag-iiba ang temperatura bigla. Mula sa malamig ay magiging mainit at muling lalamig. Para sa maraming divers, parang may nararamdaman silang presensya sa ilalim. May kwento rin ng malalaking barakuda na bigla na lang sumusulpot at muling mawawala. May ilang nagsasabi na ang kakaibang init at lamig na nararamdaman ay tila paghinga ng isang nilalang na nagbabantay sa kailaliman ng lawa. 5. Laperal White House, Baguio City. Isa ito sa pinakatanyag pagdating sa kababalaghan. Lumang bahay na gawa sa kahoy, puting pintura na tila sumisigaw ng kwento ng nakaraan. Sinasabing noong panahon ng pananakop ng Hapon, may mga trahedyang naganap dito mula sa karahasan hanggang sa biglaang kamatayan. Marami ang nagkwento ng biglang pagbukas ng pinto, boses ng babae at multo ng bata na tumatakbo sa hagdan. May mga nakakaramdam din ng bigat sa dibdib habang naglilibot. Kahit na naging art gallery ito ngayon, ang misteryo at takot ay tila hindi pa rin nawawala. 6. Biringan City, Samar. Isa na siguro ang pinakakaibang kwento sa listahan, isang lungsod na wala sa mapa pero sinasabing makikita lang ng piling tao o ng mga hindi sinasadyang naligaw. Sinasabi ng ilang truck drivers na nakatanggap sila ng malalaking order para ihatid sa Biringan, pero pagdating nila, tila naglalaho ang kalsada o bumabalik sila sa parehong lugar ng paulit-ulit.
Sinasabing tinitirahan ito ng mga engkanto na magaganda at makapangyarihan. May kwento rin ng mga taong nawala sa Samar, di umano'y kinuha ng biringan at hindi na muling nakita pa. Kahit na modernong panahon na, marami pa rin ang naniniwalang totoo ang lungsod na ito. 7. Siquijor's Balete Tree at ang mahiwagang Enchanted Spring. Sa isla ng Siquijor, kilala ng buong lalawigan bilang tahanan ng maraming alamat ng aswang, mambabarang at mga manggagamot. Pero isa sa pinakakakaibang atraksyon dito ay ang matandang Balete Tree na tinatayang mahigit 400 taon na ang edad. Sa paanan nito ay may maliit na bukal o Enchanted Spring kung saan sinasabing may mga engkanto o espirito na naninirahan. Marami ang nagkwento na kapag nagbababad ka sa tubig, parang may kakaibang lakas o enerhiya na mararamdaman. May ilan ding nagsasabing nakakita sila ng mga aninong gumagalaw sa paligid ng puno, lalo na kapag dapit hapon. Sa kabila ng takot, nananatiling dinarayo ito ng mga turista na umaasang masaksihan ng hiwagang bumabalot sa punong ito. 8. Patar Rock Formations, Bulinaw, Pangasinan. Kung titignan mo, natural lang ang mga batong ito na parang inukit ng dagat at hangin. Pero tuwing gabi may kwento ang mga locals na tila may naririnig na bulong o awit mula sa gitna ng mga bato. May ilan ring nagkwento na nakakita sila ng anino na naglalakad at biglang naglalaho. Sinasabi ng matatanda na ito raw ay bantay dagat o nilalang mula sa dagat na hindi na natin nakikita. Kahit walang patunay, nananatili ang takot at paggalang ng mga lokal sa lugar na ito. 9. Lost Village ng Mount San Cristobal, Laguna. Ayon sa mga mountaineers, may kwento ng isang lost village na nadaanan daw nila sa gitna ng kagubatan. May mga lumang kubo, daan at parang tahimik na pamayanan, pero nang bumalik sila sa parehong lugar, wala na ang nayon at parang walang bakas na may mga tao roon. May ilan ding nagsasabing nakakita sila ng mga tao na may kakaibang mga kasuotan at biglang naglalaho. Hindi malaman kung ito ba ay bunga ng pagod, mga guni-guni o talagang isa itong baryo ng mga nilalang na hindi na mula sa ating mundo. 10. The Sunken Cemetery, Camiguin. Mula sa ibabaw, makikita mo lang ang malaking krus sa gitna ng dagat. Simbolo ng lumubog na sementeryo matapos ang pagsabog ng Mount Vulcan noong 1871. Pero sa ilalim ng tubig, may mga kwento ng mga divers na nakakaramdam ng bigat sa dibdib at lamig na parang may nagbabantay. May ilan ding nagkwento na parang may mga mata na nakatitig mula sa dilim ng dagat. Ang sementeryong ito ay hindi lang bahagi ng kasaysayan, kundi naging bahagi na rin ng mga alamat at kababalaghan sa Camiguin. Totoo man o hindi ang mga kwento-kwento, isang bagay lang ang sigurado. Ang Pilipinas ay puno ng mga lugar na may malalim na kasaysayan at hiwaga. Sa bawat sulok, may kwento ng pag-ibig, trahedya o kababalaghan na hindi pa rin lubusang maipaliwanag. Mga kwento na nagpapaalala sa atin kung gaano kayaman ang ating kultura at kasaysayan at kung gaano kaganda kahit minsan ay nakakakilabot ang mahiwagang mundo ng ating bayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share na din ang videong ito. At kung may alam ka pang mga misteryosong lugar na nais mong pag-usapan natin sa susunod, ay i-comment mo lang sa ibaba kaibigan. Maraming salamat at hanggang sa muli.